all from Barcelona. First time namin magbisikleta ng 5 oras nang walang kapagod-pagod. Muntik na rin kami mag-swimming sa ilog na punong-puno ng ahas. So for today's video, isasama ko kayo sa isang experience na kakaiba kung saan pwede nyong dalhin ang buong nyong pamilya, kaibigan, kabit, kalaban, etc. Nagpa-reserve kami ng bisikleta na gagamitin namin around 12 noon. 9 AM kami nagising, naligo, nag-almusal, naglagay na rin kami ng sunscreen kasi medyo matirik ang araw. Nagbaon na rin kami ng pagkain at inumin kasi yung gagawin natin today ay sa bundok at wala do tindahan na pwede namin tigilan. Pupunta tayo sa Horta de San Juan sa Valdezafan dito sa Tarragona. Mawiwili ka talaga mag-road trip dito sa Spain kasi sa tanawin pa lang, panalo. Malapit ito sa Mirabet na pinakita ko sa inyo sa huling vlog ko. Dito kami nagpa-reserve ng bisikleta sa Esgambi. Marami kang option dito. Yung hanap ko sa ay may basket para sa mga bitbit kong gamit. May dala kasi akong damit in case madumihan yung mga anak ko at sapatos bukod dun sa pagkain at inumin. All year na open ang business na ito ni Kuya Joseph pero kailangan mo doon na magpa-reserve online or through call para mapaghandaan din nila. Una namin tinignan ang bisikleta na pwedeng gamitin ng bunso namin na si Jana. Tinatamad daw siya magbisikleta at gusto niya lang nakaupo. Dinedemo naman itong panganay ko sa kanya pero ang ending eto pa rin. Sa bagay 5 oras din gagawin namin so may possibility na baka kami ng asawa ko magdala ng bisikleta niya. Ito naman ang nagustuhan ko. Perfect sana ito kung nakadress ako. Pero hindi pagpapakit ang pinunta natin dito. So ending ito. May bound kaming helmet. Sinubukan namin ang mga bisikleta bago kami umalis. Nagrent na lang kami ng flashlights kasi meron parte ng turn natin na talagang madilim. Open naman for public yung pupuntahan natin. Kaya kung may sarili kang bisikleta, mas okay. 12:30 na kami nakaalis ng shop. Susunduin na lang kami ni Kuya Joseph na mga bandang 5:30 sa dulo ng aming bike tour. Ito na nga, excited na kami. First time kasi namin ito dito. So umpisa pa lang, mamamangha ka na kagad sa ganda ng view. Bukod yung mga nadadaanan namin. Ilang taon na rin na di ako nakakahawak ng bisikleta. Kaya nung una, medyo naninibago pa ako. Hindi pa nga kami masyado nakakalayo, nasira ko kagad itong bisikleta ko. Ayaw pumadyak, mahina din ang preno. Kanina okay naman ito, ewan ko. Or madami lang siguro ako nakain kanina. Kaya naman dumating si Kuya Joseph at pinilitan niya ng bago. Buti na nga lang, hindi pa kami nakakalayo kasi kung masisira ito sa gitna ng biyahe namin, Diyos ko, baka hindi na makapasok ang sasakyan ni Kuya Joseph dito. At ang ending maging angkas na lang ako. Itong dinadaanan natin ngayon ay dating daanan ng tren noong taong 1942. Pero isinara nila ito noong taong 1973 kasi medyo mahina ang kita. Akala kasi nila magiging in-demand ito at papatok sa masa. Pero yun din ang time na naglalabasan ng mga kotse noon kaya nagkaroon sila ng competition. Dahil din sa Spanish Civil War ay hindi masyadong nagagamit ang tren noon kaya ginawa na lang nila itong tourist attraction. Tinatawag nilang daan na ito na Via Verda in Catalan. In English naman ay Greenway. Perfect ito para sa mga nature lovers kasi pwede ka mag-hiking, biking, or maglakad-lakad lang dito habang ini-enjoy ang view. Safe din ito para sa mga bata kasi wala talagang sasakyan na dumadaan dito. Pero madaming bangin. Pinauna naman ako ni Mister para mabidyohan ko daw sila na lumalabas ng tunnel. Sobra akong natakot dito kasi di ko na-expect na napakahaba pala nitong sunod na tunnel at sobrang dilim. Nagulat talaga ako sa nakita ko. Oh, ayan lamig. Shit. Ganyan na ganyan talaga imaginations ko nung nasa loob ako mag-isa. 1 hour later, tumigil kami dito para magnakaw ng almonds. Nagugutom na kasi itong kaibigan namin. Sabi ko nga, bilisan niya bago pa kami mahuli. Sayang lang effort niya, hilaw naman pala. Nagpatuloy ang aming paglalakbay. May init na rin ng mga tubig na bitbit namin. Kaya naman tumigil kami dito sa isang restaurant na nakita namin. Ito lang daw ang tanging restaurant na bukas. Kaya kung may kailangan ka, bilhin mo na. So yun nga, sinulit na namin at bumili na rin kami ng malamig na inumin. Malayo-layo na rin ang nararating namin. Nakamit ko na rin ang Morena Skin. Kaya naman, naghanap na kami ng lugar kung saan pwede kaming kumain. Sandwich lang na may omelette at prutas ang dala ko. Ganito lang ang mga binabaon namin dito. Mahilig kasi sila sa tinapay. Hindi kami masyado nagtagal dito kasi meron pa kaming ilog na gustong puntahan. Ilang tunnels and bridges din ang aming nadaanan. So, sobrang dami nga, hindi ko na nga mabilang. Kailangan daw naming lakarin ang pagpunta sa ilog. Kaya pinabaunan kami ng kadena ni Kuya Joseph para pagsama-samahin namin ang mga bisikleta. Mas mahirap nga namang nakawin ang 6 na bisikleta kaysa sa isa. Nakalimutan ko na ang pangalan ng ilog na ito, pero pwede niyo siyang tawaging the Snake River. Kasi di lang isang ahas ang nakita ko kundi buong pamilya. Anya si Daddy Snake, Mommy Snake, Tito at Tita, pati mga pinsan nila. Kaya naman yung init ko sa katawan, dinala ko na lang sa pag-inom ng malamig na tubig. Hindi naman daw venomous sa mga ahas na nakikita nyo. Parang kiliti lang daw ang mga kagat nito na may kasamang konting hilo. Kaya naman todo swimming pa rin ang mga tao dito. Nilakad na lang namin ang tabing ilog. Maganda naman ang tanawin. Pinagtampis ako na lang mga anak ko dito. Pero todo bantay talaga ako. Mula dito sa ilog, kailangan pa namin bisikleta ng 1 oras para makarating sa dulo ng aming patutunguhan. Meron daw a total of almost 100 kilometers din ang bike tour na ito. Tumambay lang kami ng kalahating oras dito kasi medyo mahaba-haba pa ang biyahe namin. May initan ka lang pero di ka mapapagod sa bike
bike tour na ito kasi hindi mo na actually kailangan pumadyak sa bisikleta mo. Galing kasi tayo sa taas ng bundok pero di mo mapapansin kasi parang tuwid lang talaga ang nadadaanan natin. Pero yung bisikleta mo tuloy-tuloy pa rin. Kailangan lang talaga magaling kang pumreno kung ayaw mong pulutin kanila sa bangin. Masayang-masaya talaga ako sa bagong experience na ito. Nag-enjoy rin ng sobra itong mga anak ko at mga kaibigan namin. Pwede pala talaga nating i-conserve ang historical places for tourism while having a healthy lifestyle. Nakarating na kami sa wakas sa patutunguhan namin. Itong Binifallet, ang dating train station kung saan kami susunduin ni Kuya Joseph. Isinakay niya kaming lahat sa van. Isinampay na rin niya ang mga bisikleta sa likod. Iuwi na daw niya kami sa langit. Stay sa shop. Bilis kasi magpatakbo ni Kuya. Baka natatain na. Isinadjust niya na akyatin daw namin susunod na bisita namin itong bundok na nakikita nyo. Nakauwi kami ng buhay, nakapaglakad-lakad pa nga kami sa tabi ng bahay at in-enjoy ang carbonara na niluto ni Mister para sa hapunan. So hanggang dito na lang guys ang video natin for today. Huwag mo munang skip. Nakarating ka na nga dito sa dulo, skip mo pa. Hanggang sa susunod, adios!